Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Gandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo muli sa Danaro Gate.
podcast live po dito sa Facebook. Medyo na nagpo-plan ko ako. Pastor Ramil, magandang gabi po sa inyo. Okay, magandang gabi, Sir Derek. So ano ba ang woke culture? Saka yung mga Christian activism at liberalism at ano ang pananaw ng salita ng Diyos patungkol sa mga isyong ito sa ating sosyedad. So ito ang ating tatalakayin ngayon. Okay, ang salitang woke o gising, no? Pag sinabing woke, gising, ay nangangahulugan na conscious of injustice in society. Yung ikaw ay aware o alam mo ang mga nagaganap na kawalan ng katarungan sa sosyedad na iyong ginagalawan. At pag sinabi namang liberalism ay ito yung pananaw na makabago na dapat ay updated ka sa mga bagong pangyayari, bagong pananaw, at dapat ay ikaw ay nakikisama. Ito yung tinatawag natin na love-love lang tayo. Pero Pastor, Bawal ang hate. para pong may pagkakahawig sila, ano po, yung word po. Yung woke culture. Kaya nga, love-love din lang. Kaya magkakasama sila. No? Ang problema ng liberalism ay nakapasok ito sa Christianity. Wow. At pag sinabi nating liberal scholar o liberal pastor or liberal commentator ng Bible ay karaniwan ang paniniwala nila ay walang mga himala sa Biblia. At ang Biblia ay hindi purong salita ng Diyos. Ang Biblia ay nilikha lang ng tao, gawa lang ng tao, sinulat lang ng tao, at katang-isip lamang. At depende sa lalim ng pagiging liberal, no? Nung isang tao. Kaya nag-combine yan yung pagiging woke at saka yung pagiging liberal na Kristiyano ay nag-combine sa society at karamihan ng mga liberal na Kristiyano ay dahil nga sila ay kabilang na rin sa tinatawag na conscious sila dun sa inequality, injustices, kumakampi sila sa mga akala nila ay inaapi sa lipunan gaya ng LGBTQ o LGBTQ society. Kaya doon sa mga liberal na mga Kristiyano at grupo ng pananampalataya, doon nagmumula yung mga nagkakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Kasi nga ang pagiging woke ay yung dapat ay alam natin o aware tayo ayon sa kanila sa mga injustices at nilalabanan. Kaya lang ang problema, yung kasalanan ang ipinagtatanggol. Ngayon, dahil nga itong mga liberal na Kristiyano at liberal na grupo ng pananampalataya ay hindi itinuturing ang Biblia na katotohanan at ang kanila nga ay meron itong mitolohiya, meron din naman itong salita ng Diyos, pero hindi lahat. At ayaw nilang paniwalaan yung mga miracle. Ito yung mga mas ang leaning nila ay sa siyensya. Yung kailangang i-define, kailangan na i-explain ng siyensya kung totoo o hindi. Ayaw nilang maniwala doon sa mga hindi kapanipaniwala, sa mga supernatural. Yun ang problema. Kaya sa mga liberal na theologian ay yung paglakad ni Jesus sa tubig ay naglakad siya sa ice. O, di ba? Kasi kailangan i-explain. Paano ka lalakad sa tubig kung lulubog ka malambot yan. So kailangan lagyan nila ng paliwanag na liberal. Kailangan kasi ma-explain. Kaya doon daw sa banda ng lawa ng Galilea ay dahil winter di umano yan, so may mga ice sheet doon sa ibabaw ng tubig, doon siya naglakad. At ganun din yung paglalakad ng mga Israelita doon sa dagat na pula. May sa Oo, yelo din. sa yelo rin. Wall of water. Nagkaroon ng in the wall of water, in the way ice. Oh. Ice yun. Kaya nga wall siya, di ba? Ice. At doon sila lumakad. Para may kilala po akong professor na nagtuturo ng ganyan. Yes, so yun yung mga liberal na theologian na ayaw maniwala sa supernatural at ayaw nilang kailangang may explanation o paliwanag ang lahat. Kaya nga dyan din nanggagaling yung mga sa mga liberal na scholars, liberal interpreters ng scriptures, doon din nagmumula sa kanilang camp yung mga tinatawag natin na yung Christian Science. At yung malala na sigurong liberalism, no? Kaya
naniniwala din sila sa evolution at creation. So, yun daw kinreate ng Diyos ay yung nag-evolve. Mm. Diba? So, nag-umpisa rin sila sa evolution, yun ang created. Tapos, mula doon sa kinreate na yon na bagay, doon nag-evolve naman ang ibang mga bagay. Pati ang tao ay galing tayo sa unggoy din. So, kaya yun. At yung pagpapakain daw ni Jesus ng 5,000 ay bumili daw sa bayan. Yun daw ang mga apostol. Kaya daw nung magtanong yung ang Panginoong Jesucristo ay, meron ba kayong pagkain? 5 tinapay, 2 isda. So nang marinig daw ito ng mga alagad, ng mga tao, nanguleksyon daw sila kahit wala sa Bible. Kaya nga, simply, ang ginagawa nila ay nagdadagdag sila sa Bible para maipaliwanag nila yung himala. Ayaw nilang maniwala sa himala. Naalala ko po, Pastor, yung napag-aralan namin dati sa hermeneutics nung nag-aaral pa ako sa Bible School. Yung dalawang klase ng paniniwala sa Bible, yung isa legalism, yung isa naman ay liberalism. Yung legalism daw ay dinadagdagan yung nakasulat sa Bible. Kagaya po nung ginawa ng mga Pariseo, di ba? At yun namang liberalism ay inaalis sa Bible kung ano yan doon at pinapalitan daw po ng bagong sistema. Sabi gano'n. Tama po ba yung gano'n? May component ng ganoon, pero hindi inaalis lang ng mga liberal, no? Kundi binabago. Binabago, yun. Kumbaga, mayroon naniniwala sila doon, pero kailangan may paliwanag. At mas dinadagdagan nila. Ang mga Pharisees naman, di sila nagdadagdag basically sa laman, kundi sa kautusan. Ino-augment nila ang kautusan, yung mga Pharisees. Halimbawa, yung Sabbath. So, ang turo lang sa Lumang Tipan, doon sa Exodus chapter 20, igalang ang araw ng pamamahinga. Huwag magtatrabaho. Pero doon sa salitang huwag magtatrabaho, doon sila nagdagdag, inamend nila. At ang nangyari, ay yung pagtatrabaho lang sana, ay yung pagtatrabaho sa bukid, yung mga mabibigat na trabaho, dinagdagan nila na kahit pati yung pagbubuhat, kasama doon. Kasama doon eh. Dinefine nila yung pagtatrabaho at dinagdagan nila ng iba pang trabaho na hindi naman binanggit doon. Kasi ang pagtatrabaho ay yung talagang ikaw ay nagbubukid nung panahon yun. O you are exerting your strength and effort to do something for your family or for your income generating or para ka mabuhay. So that in order to live, kaya ka nagtrabaho. Kumbaga, pati yung ano na rin, kasama doon sa pagtatrabaho, yung lumakad ka ng 1 kilometro. May bilang. May sukat na ngayon yung paglalakad. So, pwede kang lumakad ng mga hanggang doon, mga 100 meters. Pag lumampas ka, nagkasala ka na rin. Nagtrabaho ka na rin. So, yun, bawal din mag-alis ng muta sa umaga. Maghilamos. Kaya kung may muta ka sa araw na pagyabang mo, pinagmamalaki nila. Hindi nila inaalis, tapos pinapakita pa nila sa mga tao, may muta ako, ibig sabihin, tapat ako sa Sabat. Oo, di ba? Kaya pag nag-aayuni sila, talagang pinapakita nila sa tao kasi dapat mag-ayuno daw sa araw ng Sabat. Pero hindi naman sinabi talaga mag-ayuno sa araw ng Sabat. Ang sinabi rin, magpahinga lang. Hindi naman sinabi na huwag kumain. Kaso, dinagdagan din nila, huwag na rin magsaing. Huwag na rin kumain. Kasi paano ka kakain kung hindi ka magsasaing, di ba? Hindi, nagsasaing na sila sa araw ng Biyernes. Gabi. Para pag napanis gabi ng Biyernes, kakainin din nila iyon pagkatapos ng Sabat. Kinagabihan na ng Sabado. At na sila dyan, paparty-party na. Yung hindi nila pagkain sa araw ng Sabat, sisingilin naman nila sa araw ng Linggo. Doon sila magkakahan. Para ding yung Ramadan. Walang pinag-iba din sa Ramadan. Nag-aayuni sila during Ramadan, pero pagkatapos ng Ramadan, piyestahan, inumang umaatikabo. Binawi, Yes, binawi. Kasi hindi kumain eh. So, kailangan kumain tayo naman ng marami. So, wala rin. No? Kaya, sabi ng Panginoong Hesus, yung espiritu ng kautusan, yung diwa mismo noon, nilalabanan nyo sa pamamagitan ng pagdadagdag ng turo ng tao. Halimbawa, yung kurban, sa kautusan ng Diyos, wala namang kurban. Pero yun ay kanilang idinagdag doon sa pagsamba, sa paghandog sa Diyos. At ang sabi nila,
yung kurban ay yung isang bagay na iyon ang hindi pa dinadala sa templo, pero pinagpasyahan na ng puso mo na yun idadalhin mo at ihahandog sa templo. Kaya kung ikaw ay may isang sakong bigas, so pag may nanghingi sa'yo ng utang, pwede mo nang gamiting dahilan iyon. Ay kurban na yan. Yan ay napagpasyahan ko na sa puso ko na aking ihandog sa templo yan. Yung pala kadamutan lang. Oo, parang yung sinasabi mo nung isang araw, nung prayer meeting na sa Badista, Oo. na ayaw kumain ng baboy. Ayaw kumain ng mga bawal na pagkain. Ngayon, idinagdag na rin niya yung hindi siya pwedeng humawak ng pinaglutuan ng Oo. karneng baboy. Grabe. Pero ayaw lang niyang magligpit. Dahil wala naman sa Badistang ganon. So, Pharisee siya, dinagdagan na lang niya. Yun yung diwa ng kautusan, yung diwa ng espiritu ng kautusan, ng utos ng Diyos, ay hindi na sinusunod. Hindi na sila. At ang sinusunod na yung dagdag ng tao na, para magmukha naman silang banal. Yun yung mga liberal. Ba? At legalista rin. May pagkapareho yun. Parehas. Kasi ang mga liberal, akala nila sila ang banal. Dahil sa kanilang pakikipaglaban sa karapatang pantao. Kaya mayroon tinatawag din tayong Christian activism. Kaya ipaglaban na natin ang karapatang pantao kasi tayo gising sa mga kawalan ng hustisya. So dapat tayo ang papapil. Kaya yung mga Kristiyanong liberal din ang kasama din sa mga nag-activist, sa mga aktibo sila sa paglaban sa gobyerno. Grabe. Sila rin yung nagrarally, magkakasama na sila ng mga pare, pastor, ministro. Sama sila. At dyan din na nagmula na yung ecumenism. Dahil liberal ka, okay lang, love lang, o di pwede na tayong kasama ng mga Muslim, ng mga ibang relihiyon sa paglaban sa katiwalian. Kaya nga yung September 21 na plano, di ba, mayroong anunsyo ang PCEC na magkakaroon daw ng rally. At kung sino daw yung parang laban sa katiwalian ay dapat na doon, sumama. Ang problema dyan is, akala nila lahat ng pumupunta identify sa kanila. Pero may mga Kristiyanong hindi sila sumasang-ayon doon sa parang call for national liberation, freedom, hindi, kundi expression lang nila yan ng kanilang damdamin. Hindi sila lalaban sa gobyerno. Gusto lang nilang maipahayag yung kanilang niloloob. Kaya lang, ang akala ng mga grupong yan, kasama ka namin. Hindi. Kasi nga, yun ang kanila eh. Basta ikaw ay nakita nila na nakihalo, ay kaisa ka namin. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng tunay na pagiging aktivista o liberal. Hindi. Meron tayo din ay may bahagi sa ating lipunan na magpahayag din ng ating damdamin sa mga katiwalian ng nagaganap dahil namamatay na ang marami. So kailangan din natin na ipahayag din yung ating mga nararamdaman sa isang paraan na hindi tayo makikipaglaban, makikipagbangayan sa mga namumuno at hindi tayo magsasalita ng masasama. 'Di ba? Laban sa kanila. Kasi alam nating ang salita ng Diyos pa rin ang dapat masunod. Na tayo pasakop pa rin kahit na ang mga pinuno natin ay lumalaban sa kautusan ng Diyos, may utos din naman ang Diyos na tayo magpasakop sa mga namiminuno. Kaya kahit tayo nagpapahayag ng ating saloobin, tayo naman ay naninimbang pa rin na hindi natin sila tinutuya o hindi natin sila minumura, gaya ng mga liberal, na pwede silang magmura. Yung mga liberal talaga. Kasi lagi nilang ginajustify yung kanilang aksyon. Si Jesus din nga daw ay nagmura. Mga ganon ang liberal. Nito nga po nakaraan lang, kamakailan yun, yung bata pang kongresista na babae, ang tawag niya doon sa isang opisyal ng gobyerno na pinakamataas, sa pinakamataas. Sabi niya ay wicked witch. Kailangan na niya maalis na kung napanood po ninyo, Pastor, yun. Wicked witch. Wicked witch. Masamang mangkukulam. Si Marcos. Hindi, yung Vice President. Bakit na nilalabanan nila? Kaya kita mo, Christian yan. Liberal, hindi po siya Liberal lang. Okay. Kasi nga, ang kanila ang pagka ikaw ay liberal, ay very prone ka doon sa tinatawag na bias sa society.
Opo. Kasi nga wala kang standard for righteousness of what's right and wrong. Kaya nga ganito 'di ba si Charlie Kirk ay ang kanyang pagiging aktivista ay rooted sa Biblia. Opo. Hindi siya porke siya ay lumalaban sa abortion o siya ay sumasaway ng mga bakla at tumboy sa kanilang mga ginagawa na laban sa salita ng Diyos, ay galit na siya doon. Hindi, kundi mahal din niya, kaya nga niya sinasaway dahil mali. Kaya minsan may nagtanong sa kanya, may nakipag-usap. Nagpapanggap na siya daw ay Republican din. Tapos ay ang sabi nung nagpapanggap na Republican, dapat 'di ba, dapat natin na parang ikondinahin yung mga bading na yan. Dapat tayo ay gumawa ng measure na yung mga yan ay parusahan, ganyan. At parang galit na siya doon sa mga gays, sa mga lesbians. Ang sabi ni Charlie Kirk, alam mo, hindi ka tunay na Republican. Hindi ka tunay na Kristiyano kung gano'n. Kasi hindi ibig sabihin, gumagawa ng kasamaan yung mga taong yan, yung mga bading na yan, ikukundinahin mo na pati yung kanilang pagkatao at pwede mo na silang gawa ng masama. Hindi. Ang Panginoong Hesus, sabi nga niya, is timbang siya. Siya ay balance. Meron siyang grace pero meron ding truth. At may truth siya pero may grace. Hindi siya all truth but without grace. Kundi truth with grace. Hindi siya yung cold-blooded na gaya mo na ang gusto mo na magkaroon na ng death penalty para sa bading. Di ba? So ang kondinahin natin ay yung masamang ginagawa at atin pa rin abutin sila. Opo, siya human being pa rin naman. Human being pa rin sila. They are, sabi nga ni Charlie Kirk, they are still created in the image of God. Tama. Although that image has been tarnished by sin, still there's a principle in the scriptures that all men are created in God's image. Kahit pa masama na yung kanyang pagkatao. Kumbaga may value pa rin yung kanyang kaluluwa, yung kanyang katawan, yung kanyang isip. Yan ay may value pa rin sa Diyos, kahit galit ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin, hindi iyan kinahabagan ng Diyos. Ang Diyos ay may pantay na na habag at puot Kaya nga grace Grace and justice. Hindi lang siya puro galit sa makasalanan, meron din siyang pagmamahal sa makasalanan. Yung tinatawag natin na universal love of God. Yun. Yung Parang benevolent love ng Diyos. Na sa lahat ng tao, meron pa rin siyang pag-ibig kahit na siya rin ay galit, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Pero hindi niya kinukonsinti yung kasalanan ng kanyang mga iniibig. Pinarurusahan pa rin niya yan. Unless na sila magsisi, hindi sila mapapatawad. Ito po, Pastor, yung hindi na ma-appreciate, maunawaan talaga, tawag dito, malunok nitong mga nasa woke culture at saka itong mga liberal camp, mga liberal Christians. Dapat niya pag ang Diyos ay love, di wala niyang hindi siya nagpaparusa. Hindi siya nagagalit kasi love lang So yun ang yung sinasabi niyo po kanina bago tayo mag-umpisan. Sa pasimula. So love lang ang Diyos para sa kanila. Kaya dapat hindi tayo nag-judge. Hindi natin sila inuhusgahan. Yung sinabi po kanina, hindi kino-condemn, yan ganyan. So love lang. Walang pag-condemn sa kasalanan. Pero yun sabi nga ng Panginoon do sa babae na nahuli sa pakikiapid. Sabi niya, bumato ang walang kasalanan kasi babatuhin na Diba? Sabi ng Panginoon, sige, maunang bumato ang walang kasalanan o di lahat nag-aalisan. Pero di niya sinabing, okay ka na. Opo. Ano sabi niya? Umayo ka at huwag ka nang magkasala pa. Winarningan siya. Opo. Ibig sabihin, pag nagkasala ka pa uli, mas malalang parusa na ang iyong tatanggapin, hindi lang kamatayan pisikal. So, nagpapatawad siya, pero may kasamang warning. Hindi ibig sabihin, hindi pwedeng love lang. Magbago ka. Yun ang ng Panginoon. Kailangan mong iwanan ang iyong kasalanan. Hindi ibig sabihin, iniibig kita, konsintihin kita. Yun kasi ang kanilang love Opo, pinokonsinti. Yung pagkonsinti o pagtolerate.
sa kasalanan. Hindi iyon. Ang Diyos ay timbang. Siya ay Diyos ng katarungan, Diyos ng pag-ibig. Mahal niya ang nagkakasala, pero hindi ibig sabihin, hindi rin siya galit. Galit din siya. Pero kaya nga kailangan magsisi sila para sila hindi parusahan sa walang hanggan na pagdurusa. Ultimately, sa impyerno. Impyerno. Kasi ang impyerno, pag-ibig pa rin ng Diyos. Akala nila yun ay justice lang. Kaya nga maraming tao sa impyerno kasi iniibig sila ng Diyos, nasukat na sila pinabayaan sa kanilang kagustuhan. Kasi ang tunay na pag-ibig, hindi namimilit. Kasi pag pinilit mo na yung iyong iniibig at pinagawa mo ng isang bagay na ayaw niya, hindi na pag-ibig. Ang tawag doon, tyranny. Gusto mo siyang kontrolin. Gusto mo siya na, kumbaga, alisan ng karapatan at kalayaang magdesisyon. Kaya ang Diyos ay pinababayaan. Kaya nga sabi sa Roma ay God gave them over. God gave them over to their sins. God gave them over to their wickedness. Kaya mahal pa rin sila. Kaya nga sila pinapuntang impyerno. Hindi sila ginawang robot at sinusian at sinabing, ito lang ang gusto kong gawin mo. Ay ayaw mo namang gawin. Hindi umiibig ang isang tao. Kaya kung ayaw sa'yo ng isang babae, iwanan mo. Wala tayong magawa. Di ba? Ang gagawin mo. Huwag nang pilitin. Huwag pilitin. Sa mga nanliligaw pa lang dyan, huwag nang pilitin. Magpakalalaki ka. Kalalaki ka. Alam nga namang gusto mo pa rin kahit na, ba? Ayaw nga sa'yo hindi mo mahal. Pipilitin mo. Ipapabayaan mo. Sabi nga sa kanta, palayain mo. Napunta po tayo sa pagliligawan. Kasi nga, ang mga woke kasi is, parang walang katarungan. Lalong walang katarungan yung hindi i-ignore mo yung kalooban ng ibang tao. Lalong hindi pag-ibig yon na ito ang gusto ko Masave ka sa gusto ko. Kung gusto kong ang tingin ko sa sarili ko, ako ay reyna, di ba? Di ba? Ako ay prinsesa, di ba? Huwag kang makialam sa akin. Huwag mo akong turuan na Walang pakialam. hindi po pwede. Kasi nga, kaya kang, may kalayaan May kalayaan din kami. Ang kalayaan mo ay hindi nangangahulugan na pagsagka sa kalayaan ng iba. So, huwag mong susian ng iba. Kung mahal mo rin si kapwa mo, pabayaan mo siya sa kanyang opinion patungkol sa iyo. Huwag mo siyang i-shape. Huwag mo siyang pilitin na mabago ayon sa iyong pananaw. Kasi hindi na pagmamahal yun sa kapwa. Yung gusto mo siyang kontrolin. Kaya nga po, Tyranny yan. kaya nga po yung sila, itong mga nasa LGBT community, pinipilit nila yung pronouns na gusto nila ipipilit sa'yo. Kailangan ay tanggapin mo. Tawagin mo ako kung ako ay gusto kong maging babae. Tyranny. Gusto ko tawagin akong babae, tawagin mo akong ma'am. Di ba? Pipilitin mo yung tao. Ipipilit mo yung gusto mo sa kanila. Tyranny yun. Kung gusto nyo pala, love lang ba't namimilit ka rin? Ayun. Di ba? Talaga. So, your argument is also arguing against your argument. So, I can use your argument against you. Kasi sabi nyo, love lang bakit? Kung ako mamuna sa'yo, ayaw mo? Gusto niya silang... Gusto mo, ikaw lang ang sundin? Tawagin mo akong ma'am, kahit na sir. At pagka hindi tinawag na ma'am, tanggal ka. Di ba may tinanggal sa Sa Visayas yan, Pastor. di ba sa restaurant? Opo. Pinaano pa siya, hindi siya pinagalaw. Diyan ka lang, kang gagalaw. Tinawag yung boss. Grabe, no? Hindi lang siya tinawag na ma'am. Mahirap. Ay, may kalayaan din yung tao Bakit mo siya sasagkaan? Ikaw nga ang tyrant kasi gusto mong i-shape ang isip ng tao sa gusto mo lang. Ayun. Paano kung gusto kitang tawagin sir at saka totoo namang sir ka? Totoo namang sir. Buti sana kung ikaw ay baliktad ang ginagawa ko. Pagsisinungalingin pa yung tao. Dita mo, magsisinungaling pa. Ba't ako di ako hindi mo mahal dahil gusto mo akong magsinungaling? Di ba? If you truly love me, you will give me freedom to do the will of God because that's what love is. Okay?
Ngayon, tingnan natin yung isang paliwanag diyan tungkol sa Wokism. Meron diyang paliwanag. Harap actually yung unang video. May clear So habang inihahanda natin iyan, saan ba galing ang salitang Wokism? Actually, this is a very, very new term. At ito ay nanggaling doon sa essay sa New York Times ni William Melvin Kelly na ang title ay If You're Woke, You Dig It. 1962. So hindi pa siya sumikat, but noong 2008 ay familiar na siya sa mga tao at kinanta na yan ng singer na si Erykah Badu Tagal-tagal na pala. noong 2008, master teacher. At ang Wokism ay nag-ugat doon sa discrimination ng mga white Americans sa black Americans. Okay. Doon siya nag-ugat. Hanggang na-extend na pati kasi parang dinidiscriminate nyo naman yung mga maitim porke sa kulay lang, no? Yung Black Lives Matter, diyan yung nag-umpisa. Kaya George Floyd yata yun. Oo, di ba may pinatay noon na So pagka inaapi ang mga negro, yun ang ibig sabihin ng dapat woke ka. Dapat alam mo yung iyong katayuan na hindi ka dapat maging biktima ng injustice. Hanggang sa na-extend na iyon, hindi lang sa kulay, pati sa gender. So, it was extended not only to color or race, but also to gender na. So, ayaw na rin nila na sila'y pakialamanan sa kanilang gender na gusto. Kasi ako isinilang ng ganito, kaya kita mayroong mga term na ako ay pinaglihinan na ganito na. Bading na ako ng isilang eh. Diba? Talaga. Tomboy na ako ng ipanganak. So, bakit? Hindi ko na kayang baguhin ang aking sarili. Born this way eh. Born this way. Sabi po ni Lady Gaga. Yan. Di ba kaya si Lady Gaga, tita mo lady pero Gaga. Gaga. Pero may po na dalawa yung kasarian kasi ni Lady Gaga. Sabi, bisexual. Kaya nga, I am born this way. So, you should not tell me what to do. You should not judge me of what I do, about what I think and I feel, what I feel about myself. So, give me freedom. Akala niya freedom yun. Yung sinasabi po nila. Yung nga yung kulungan eh. Yung hindi ka nasa kasinungalingan ka, di ba? There's no such freedom as being victim of as being part of darkness. Nasa kadiliman ka, paano yung naging freedom? Hindi ka malaya kasi nasa madilim kang lugar eh. Ang kalayaan ay nasa liwanag. Makakakilos ka doon ng maayos, ng may pamantayan, ng mayroong siguridad. Pero sa dilim, mahirap. Hindi mo alam kung nahuhulog ka na pala, no? Na pagkilos mo, yung pala, nasa labas ka na pala ng kama mo, no? Nasa gilid ka na. Pag kumilos ka, bagsak ka. So, tingnan natin yung paliwanag ng isang ng isang teacher. Yung isa siguro bro, yung kasunod na. Next video na. Yan. Tingnan natin yung kanyang paliwanag kung ano yung ibig sabihin ng si Douglas Murray. Ba't ba tinawag na Douglas. Douglas. Diba? Pangalan ng aso yan. Why would we be falling for this interpretation of society as depending solely or primarily on interest groups based on gender/sex, sexual orientation, race, and a bit more? Why would we be doing that? Why would we be taking the individualism out of individuals and lumping them in these demonstrably incoherent bodies that don't even exist? They don't even exist. The LGBT community. Take me to your leader. Come on. And it's why, as I say, you can always predict exactly who is going to latch onto the latest claim. When for instance, the big bearded man with male genitalia wins the women's weightlifting competition, you can predict with 100% accuracy who is going to say, yeah, what's the problem with that? And the May isa pa.
May ito po yan. Tuloy mo yung kanyang sinabi pa. Kaya biro mo ngayon, no, dahil sa kanilang wokism, yung mga napasok na nila ang Olympics, yung Opo. mga yung sports. Diba? Merong yung isang swimmer no na lalaki, nanalo siya, champion. Laban sa mga babae, natural. At tapos may isang yung nagboxing lalaki, Lalaki si binugbog yung babae na nga naman. Siyempre, iba naman yung kanyang pagkalika sa kanya ng Diyos, mas malakas talagang lalaki. mas malaki ang Lumabang ka sa kapwa mo lalaki, napakaduwag mo naman. Doon ka nagpipilit sa mga babae. mananalo talaga. Ay, Si lalaki. uy, iba yung kanyang genes eh. Tsaka yung mga malakas buto siya, eh. ng lalaki talagang likas na malaki kaysa sa mga babae. Yan napasabi niya dyan. I'm not sure Clive, the big weightlifter, should be winning the women's category. You can predict it. And the people who say, why have you got a problem with that, bigot, are always the same people who believed in the past that our societies needed to be pulled apart in another fashion. And now they'd like to do it in this fashion. It has this hideous red interior which keeps exposing itself as desiring not a better relationship between ourselves and our environment, but for instance, the end of capitalism. Yeah. This new morality we're trying to construct relies on us pretending we know about things that we don't know about. Di ba? So, grabe ang wokism sa US. At yun ang dahilan kung bakit pinatay si Charlie Kirk. Dahil sa alam mo sa history ng US, yung mga mass shootings, 98% ng mga namaril, either bading, tomboy, o bisexual, or yung orientation nila ay, sila ay, Radical. sila ay radical. Sila ay pro-gay, activist, mga pro-LGBTQ, leftist, yun yung mga Democrats na may kalayaan kami dapat. Yun yung mga naniniwala sa abortion. Yun yung mga pumapatay din. O, di ba? So, Kaya po sabi ni President Trump, yung mga liberals, mga lunatic. pero baliktad ang tingin nila kay Trump. Akala nila si Trump ang lunatic. Di ba? So, ang sabi naman ng iba si Trump ay against sa nagdi-discriminate kasi nagpapalayas daw ng mga immigrants. Tapos tatanungin, di ba, yan, bigotry din yan, at saka yung injustice na bigla mo na lamang ipapatapon ng walang justice. Ang problema, hindi naman American citizen yun eh. Hindi siya talaga guarded ng justice system. At saka, Kasi bago TNT ka o paano ka magkakaroon ng justice? Bawat society meron dyan na, meron silang constitution and bylaws eh. Kung nasaan ka naroon, yun ang justice. Kapasakop ka doon. Si Alcaraz di ba, pinatapon nila. El Salvador ba yun? Yun ang pananaw nila na bakit yun? Bigla na lang ipinatapon ng walang, sabi ni Charlie Kirk, bakit? American citizen ba yun? Dito nga nagtatago, criminal nga yun, kaya nga pinatapon eh. Ibig sabihin yung criminal, gusto nyo na magstay dito sa Amerika at to wreak havoc sa society. Di ba? Ang dami kasi pong ng mga nakaraang administration pinapalaya nakakapasok talaga sa border na wala man lamang walang legal passport, na- visa. Tapos pupunta doon para hindi lang manggulo, kundi mag-deliver ng drugs. Yan yung mga Oo. kriminal eh. Kasi nga hindi ka madidetect kasi hindi ka naman recorded eh. Doon sa system sa kanilang registry. Sa kanilang PSA o USA. US Statistics Office. Kaya syempre talagang malaya silang gumawa ng kahit ano. Dahil pag may pinatay naman sila, paano mo nga madidetect kung sino yun? Walang record. Kaya nga, inaalis nila. Pinapalabas. Ngayon, kung ikaw naman ay sumunod sa kanilang requirements, di ba? Nagpa-record ka, nag-apply ka, prosesong legal. Hindi naman ang Amerika, si Trump laban sa mga
sa mga sa mga gustong maging American citizen. Pero ang gusto niya ay dumaan tayo sa tamang proseso ng batas ng Amerika. Ikaw din ba, papayag ka ba na ikaw sa bahay mo, pasukin ka lang ng kahit sino? Di ba? Na hindi mo kilala. Pagkatapos siya ang mag-set ngayon ng standard sa iyo. At magpasok siya ng mga armas. Sa bahay mo. Dayuhan nga. Dayuhan lang siya pagkatapos nagdroga sa bahay mo. Hindi pwede yun. Di ba? So tama siya. Kaya lang yung pananaw ng mga woke at ng mga liberals, dapat tayo ay magmahalan lang. Wala dapat katarungan. Bakit naman ganun? Yun lang, yung katarungan po nila sa kanila lang yun. Bias sa kanila. Subjective sa kanila yung katarungan. Ang katarungan sa kanila, yung pabor lang sa kanila. Tama. Pag hindi na pabor, yun ay Injustice. injustice yun. Kasi ako nasagasaan mo injustice. Pero kung ako makasagasa sa'yo, just yun. So, yan po yung ng woke culture po. Yung bias nila. Actually, ang racism, yung LGBTQ, ito yung nagkokos talaga ng harm sa society. Kasi pinipilit nila na yung mga bata influence ng mga masama nilang ginagawa na parang let's take it normal. Gawin nating normal yung pagsusuot ng pambabaeng damit ng mga lalaki at ng pagsusuot ng damit na panlalaki ng mga babae at pag-aasawa ng mga lalaki sa lalaki at ng babae sa babae. At saka wag ka nang mag-discriminate. Kung bakla yan, tao, tanggapin mo. Nakatulad lang siya ng pareho mo rin. Kaya, di ba, mayroon ng CR na ang mga CR pwede nang pumasok sa babae, yung mga bading. Hindi pwede yun. Kaya nga po, minsan, mayroong babae, bakla, na pumasok sa CR na babae, may nag-CR na babae, natakot yung babae. Siyempre, lalaki yun Tapos nung matakot yung babae, judgmental ka. Di ba? Yung babae pa, judgmental. Di ba? Could you imagine yung kaisipan ng mga ganitong tao? Now, alam natin na we live in a fallen world. And the reason why there is woke, there is activism and liberalism is because men are born in sin. And we cannot change the hearts of men. Only God can change. So, it's originally na meron na dati pa sa Old Testament pa lang yung Sodom and Gomorrah. Imagine yung mga anghel na bisita ni Noe, no? Ni Noe na bisita ni Lot. Anghel yun So siyempre yung mga anghel is kumuha sila ng human form, male. So yung mga lalaki doon sa Sodom, pinalibutan yung bahay ni Lot. Babae bata hanggang matanda. Mula bata at matanda, lahat sila. Ibig sabihin, mayroon na talagang batang bading noon pa. Kasi ginawang norm na nila yun Kaya mga bata, akala normal lang. Tapos ang sabi ng mga bading ay, ilabas mo ang iyong mga bisitang lalaki. At sisipingan namin. Grabe. Talagang sinabi. Riripin nila. Ang sabi naman ni Lot ay, yun na lang mga anak ko ang inyong ripin. Babae. Di ba? Kasi alam ni Lot, anghel yun May anak ko ditong babae na hindi pa nakapag-asawa. Hindi pa nakaranas ng sex. Willing ako ibigay. Huwag niyo lang bastusin itong mga bisita ko na alam niya mula sa Diyos. Sabi ng mga bading, hindi pwede. Ayaw namin. Gusto namin yung mga lalaki. Tapos ako manggigibain, papasukin, diba? Binulag sila ng anghel. Alam mo ang interpretation dyan ng liberal theologian na si Ed Lapis? Kahit tingnan mo sa YouTube. Ang kasalanan daw ng mga bading na yon, hindi daw bading yon, kundi ang kasalanan daw nila ay yung hindi daw pagiging yung kaugalian ng hospitable, inhospitability. Yun daw ang kasalanan nila. Kasi ba naman bisita? Bakit mo naman gaganunin?
na parang hindi mo iginalang daw, hindi mo inistima, bagkus iyo silang gagawa ng masama. So dapat daw ay yung hospitality doon yung issue, hindi daw yung pagiging bakla. Panoorin nyo. O yun yung liberal theology na ayaw mong paniwalaan word for word. Yung salita ng Diyos, ang gusto mo, pasukan mo siya ng sarili mo. Iibahin mo ngayon to suit your own interpretation. Di ba? Pero masakit dyan sa pandinig, Pastor, sa isang taong nag-aaral talaga ng tamang hermeneutics. Sakit sa pandinig. Kaso may mga tao talaga na nagpapanggap na mga nasa katotohanan, pero ang totoo, ang kanilang taglay na katuruan ay yung pala ay si Yahweh daw, si Satan. Di ba later on, di ba, na bulgar? So mga false teachers kasi, they will not tell you outrightly what their belief is. Kasi baka ma-offend ka. So ang gagawin nila is itatago nila yung kanilang belief at tatakpan nila ng palamuti. Papalamutian nila ng mga cultural, ng mga terms. Kaya ganun ang ginawa ni Ed Lapis eh. Ang ginawa ni Ed Lapis ay kanyang dinala sa yung pagiging Pilipino. Cultural redemption. Yung cultural redemption. At tapos unti-unti niyang ipinapasok doon yung kanyang katuruan. Very subtlety, hindi mo alam yung pala, hindi siya naniniwala kay Yahweh. Ang kanyang pininiwalaan ay si Jesus at ang Diyos daw ng bagong tipan na si El Elyon. Pero yun daw si Yahweh, si Satan daw yun. Imagine mo, no, napakalaking kapusungan sa Diyos Ama. Natawagin mo ang Diyos Ama na si Satanas din. Dapat i-declare siyang heretic eh. Ang problema, yun nga kita mo yung mga liberal, di ba? Sabi ng PCEC, sinabihan lang namin. Pero, Gaano at sa bagay, wala namang power din ng PCEC kasi wala naman siyang power. Parang quasi lang yan eh. Parang, ano lang naman siya eh, ang association eh. So, hindi mo masisi sila. Kaya kita mo sa PCEC, no? Meron doong mga, yung apostolic na oneness, membro, tingnan mo ang member churches ng PCEC, makakakita ko doon, apostolic church. Oneness yun, pero tinanggap nila as member. Kasi yun nga, association lang naman eh. Hindi naman siya denomination. Tapos kanilang nilehans at ginawang bishop, si Oriel Valiano. Kaya lang po, Pastor, nasaan yung evangelical doon? Hindi, ang salita namang evangel naman, ibig sabihin lang good news eh. So if you preach the good news, you can be associated with them. Kasi ikaw naman di ba, ang ibig sabihin ng evangelion is good news. Ikaw naman, yun na may Greek term lang eh. Lahat na Evangelion. Di ba? Good news. Lahat po na nag-claim pala ng evangelical sila po. Basta nagtuturo ka ng good news. Yun nga, pag sinabing good news, subjective yun. Ano bang good news sa'yo? Ang good news sa akin, lumaya tayo sa kahirapan. Yun, di ba? Tayo ay gumaling sa ating karamdaman. Yun ang good news. Talaga namang good news yun. Pwede ba naman sabihin bad news yun, di ba? Kaya again, yung term na evangelical ay very vague. Malabo. Hindi mo talaga ma-pinpoint ano ba yung meaning noon. Ang dami di ba? I-claim yan eh. Kaya tayo na Reformed Evangelical. Gaya ni MacArthur. Kasi hindi mo na nga alam ano bang paniniwala ng evangelicals. Kasi kahit, di ba, ang Iglesia ni Cristo, evangelical din, tinan mo. Meron nga silang evangelism. Hindi, ang kanilang school, evangelical school. Yung era. New Era Evangelical School. Tama mo? School of Theology. Mga Pentecostal, Evangelical din, nagkiklaim din. Paano mo ngayon masasabi kung alin ba talaga dyan? Na Iglesia ni Cristo, nagkiklaim din na Evangelical din. Kasi nga, subjective yung good news na word. Tapos ginawang Philippine Evangelical. Di ba? Churches. Hindi, ano yan? Council. Philippine Council of Evangelical Churches. Pero mayroon ng kulto, may oneness,
may apostolic, may Balyano. At si Balyano nagsisiksik pa rin. Kahit talagang kilalang-kilala na siya na sabi nga ni Balyano, ikaw, hindi ka mukhang pera. Ako mukhang pera eh. Siya mukhang pera Talaga. talaga. Talagang inaminan niya. Pero bakit pa rin nakikisama itong mga to doon, di ba? Baka nakakapagbigay. Kaya yung sa liberalism, yung liberal theology, we can be together even if we serve and believe in different gods. As long as we just love each other, commit to one another, and help one another for the cause of and good of society. Di ba? For the cause of our good news. Good news mo rin, good news din ako. Kasi we are evangelicals. Pero yan po napakalaking salungat niyan dun sa katawan ni Jesus Christ. No? Na kasi pag naging alagad ka ni Jesus Christ, kailangan talaga you have to die yourself, no? Papatayin mo yung ibig sabihin na yung kailangan mo Papakamatay ka. pasanin. Yun yung ibig sabihin pa. Pasanin mo yung krus araw-araw, di ba? Sabi Diba, sino man gustong maging alagad ko, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. No, sabihin naman ng mga Katoliko, kaya nga kami nagpapasa ng krus tuwing mahal na araw eh. Yes. Yun yung aming pakahulugan noon. May kanya-kanya talaga Yes, so again, ay subjective uli yung pagpasa ng krus. Ano bang ibig sabihin nun sa kanila? Literal. Kaya doon sa Kutod, sa Pampanga, talagang taon-taon. Diba? At iba naman, ang krus nila ay yung kanilang mga problema sa Pentecostalism. Ano bang iyong krus? Yun yung mga problema sa buhay, yun yung iyong kahirapan sa buhay, yung sakit, yun ang mga krus na iyong pinapasan. Kapag ikay may sakit, ay tagasunod ka na ni Kristo. Kasi ikaw ay may krus. O, di ba? Hindi na na-address po yung moral aspect, no? Hindi, lalo theological aspect. Theological Ano bang ibig sabihin ng krus? Yung krus ay pagka ang kalooban mo at ang kalooban ng Diyos ay nag-krus ng landas at kailangan mong iwanan ang sarili mong kalooban. Yun ang krus na dapat mong pasanin. Simple as that. Nagkokontra ang kalooban mo at kalooban ng Diyos, nag-krus ang landas nila. Iwanan mo yung kalooban mo at pasanin mo ang krus ni Kristo, yung kanyang kalooban. Na masakit para sa'yo kasi iniwan mo yung sarili mo, kalooban na niya ang sinusunod mo eh. So kaya masakit kasi hindi mo kalooban ang sinusunod mo na. Ang tao, likas na gusto niya masunod yung kalooban niya, kaya siya masaya eh, di ba? Yung mga walk na yan eh, kaya sila masaya eh. Kalooban nga nilang magladlad, o bakit? Sino ka ba? Kaya gusto kong bumigay. Pero di ko daw magawa. Buti pa si Pablo, sabi niya gusto niyang bumait, hindi niya magawa. Yan ang sila, gusto nilang bumigay. Kaya pag po nagladlad na, wow, nakalaya ka na, sister. Hero ka. Hero. Nakapagladlad. Papalakpakan ka. Sabi niya, wow, sister. Diba, ano ka na, lumaya ka na. Nakaya mo, bayani ka. Nakaya mong harapin ang iyong krus. Yeah. Yan ang problema. Pinapasa nila yung sarili nilang kalooban. Hindi ang kalooban na Jesus. Kaya walang problema sa kanila. Diba? At yun ang ating dapat pakaingatan. No? Na yung ating sarili ang masunod. Kasi laban iyan sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung ang kalooban mo na rin ay kalooban ng Diyos, di kalooban mo na rin ang masusunod. You must just check if what you want to do is also the will of God for you. Because if that is the situation, then you are following Christ. And you are pinapasa mo na ang iyong sariling krus. At hindi nakabigatan sa'yo kasi yung kalooban na rin niyang kalooban mo eh. Masaya na rin. Masaya. Sa umpisa lang naman yun na ma-hurt ka eh. Kaya nga tinitrain yan eh. Tinitrain ang sariling sumunod sa kalooban Diyos. Sa umpisa lang talaga masakit. Hindi ka pa use kasi doon sa pag-alis ng iyong sariling kasiyahan.
Pero kung use ka na at kasiyahan mo na rin yung kasiyahan ng Diyos, masaya ka rin. Yun yung sinasabi, tinatawag ni John Piper na Christian hedonism. Oo. You find your pleasure in God. Mm. And if your will is also the will of God, you are pleased. And you are doing whatever is good Ano yung sabi? for you. Because it's also good for God. It's also the will of God. Ano sabi niyo? Sabi nga po niya, yung God is more glorified in us when we are more satisfied in Him. In times of sickness, in times of wants, in times of Tama needs, in times of poverty. Mm. Kasi pwede kasing God is most glorified in you if you are satisfied in Him, if you are, di ba, rich. Pwedeng ganon. Kasi pwedeng yung satisfaction ay yung blessing niya. Pero kay Piper is not. It's not the blessing per se. Hindi ang You are most satisfied in Him alone. Mhm. Not in the gift of the giver, but the giver himself. You are satisfied in the giver, not the gifts of the giver. So that's why even if you don't have everything that you want in life, even if you are suffering, because you find satisfaction in Him alone, in His person alone, then you are most satisfied in Him. Kaya sabi niya, God is my portion, I shall not want. God is my riches, I shall not want. God is my food. God is my light. God is everything. And that's the only time that we can be satisfied when we realize that we don't need anything but God alone. Yun yung Christian hedonism. Mhm. Kasi, ang sabi kasi ng iba, wag daw tayong magpurso ng happiness at satisfaction. Mali din naman. Mali din. We can also be satisfied in God. Sabi nga ni John Piper. Ano yun? Ano naman yun? Gnosticism. Monasticism. Na parang wag mong i-please ang sarili mo, itakwil mo ang sarili mo. Ba naman yun? Parurusahan mo, pahirapan mo. Pahirapan mo ang sarili mo para ka maging masaya. Hindi naman ganun eh. You train yourself to follow the will of God and find what God wants for you. And then you fulfill that plan of God for you. And then you will find satisfaction. Ba, yun eh. Yun yung, may tanong ba tayo dyan? Ito kay Kuya Jay, sabi ni Kuya Jay, pwede po ba talakayin po ninyo patungkol sa gumagamit ng AI sa paggawa ng mga sermon outline? Susunod. Basically, we discourage talaga na ang gagawa na lang artificial intelligence. Di maganda. Well, probably we can use some of its benefits sa tao sa pag-aaral. Pero still, we don't just depend on artificial intelligence. Sa parang, meron lang ka lang keyword, tapos yun na. Sermon mo na siya, yung ginawa ng AI. Hindi. Outline na. Pwede nating magamit ang AI sa research, but not in doing our own homework. Kasi ang sermon kasi, ang preaching, Bible studies, everything that we teach in the pulpit or in our Bible studies must go through the process of yung gestation na ikaw muna. Sarili. Ikaw muna yung natuto, ikaw muna yung nasatisfied, ikaw muna yung nakaranas ng rebuke mula sa Diyos, ng reproof. Ikaw mismo ang naunang nakatikim. Ngayon, kung hindi na dumaan sa iyo yon at AI na lang, Para wala. robot na ka na, wala na siyang personal element of nang tawag doon, personal conviction and personal faith and personal diligence. 'Di ba? At personal relationship sa Diyos, wala na rin eh. Ano eh, basta intellectual lang yan eh. Para kaning Pharisee na hindi mo naranasan kung ano itinuturo mo. Kaya false teacher ka ang labas nun. Mali po yun. Sa totoo lang, mali. Mali yung mag-depend sa AI, but you can use AI as a tool.
Kasi pwedeng hanapin mo yung sinasabi, for example, ng Matthew Henry Commentary sa AI. Ano ba yung... Kasi ang AI, it's not necessarily, gagawa ka ng sermon. But AI can be used as a tool for discovery and research. Research. Ba? Mas madali na. Madali na po mag-research nga. Because of AI. But it doesn't mean na dahil ni-research ni AI, tama. Ayun ang problema. Pag wala kang foundation, tapos nag-AI ka, tapos naituro sa'yo, sermon ni Joel Osteen. Yun lamang. Kasi ang AI kasi is, halimbawa, ganyan, tulad niyang pagre-research. Kasi mayaman na ang internet ng mga ideas, ng mga katuruan. Nire-research lang din naman ng AI yan Parang pinapadali lang nila ang research para sa'yo. Ngayon, pinaghahalo-halo niya lahat. Yan ang problema kung di ka marunong mag-dissect kung ano yung tamang doktrina at maling doktrina, mapapahamak ka. Yung AI mo, magiging Ay, mali patay. pala. Patay. Patay. Hindi pala na yan tama. Hindi buhay. Patay na. Di ba? Kaya, it's not advisable to depend on AI entirely in your preaching, in your making of sermon or Bible study. Kailangan kasi, ang tawag nga namin noong Pentecostal pa kami, magrema. Kailangan magrema sa'yo. Ibig sabihin, mabuhay sa'yo mismo, maranasan mo mismo yung salita ng Diyos that you are going to preach. Ang maganda po, Pastor, talaga na mag-aral talaga ng... Yes. Halimbawa, mag-aral ka ng hermeneutics. Yes. Mag-aral ka ng homiletics. So, hindi sarili mo talagang Sarili mong sikap. Opo. Hindi pwedeng manghiram ka ng idea sa kahit kanino lang. Kasi ang mangyayari doon ay ang Diyos mismo, hindi na siyang inaasahan mo, kundi yun ang mga nilikha na ng tao. Nilikha ng tao, kaya nga artificial hindi tunay na tao yan Robot yan. Kaya lang robot siya na ang ano ay knowledge. Ang binibigay ay knowledge. Hindi yung serbisyo na pangkatawan o yung lakas, hindi, kundi utak, intelligence. Ito po, may tanong si Okay. Jason. Do you agree that Christians should be in the public square and initiate dialogue with other people? At to what extent dapat ang engagement natin sa mga politics and culture? It depends on the culture. Kasi ganito kahit sa Pilipinas, even if you open a dialogue with other people in public square, nobody will talk with you. Iba kasi dito Iba kasi So, dito sa atin, even if you initiate, mag-interview ka nga lang, iiwas siya, lalo pag relihiyon. Wala makikipag-usap sa'yo. But probably, dito sa Pilipinas, one-on-one. Meron nakikipag-usap, pero one-on-one. Pero wala yung halimbawa, magtatanong, tapos may mic ka. Walang ganun. Tapos mag-iipon-ipon. Iba naman ang kultura natin Sa atin, ang kultura sa atin, dahil we are predominantly Catholic, Roman Catholic ang religion natin, hindi sila, pinagbabawalan kasi sila na makipag-engage. Diba sa Katoliko, bawal ka nga magtanong sa pare ba't ka magtatanong sa pastor? Sino ba siya? Yung pastor, yung pare, di mo matanong. So kasi pag nagtanong ka na sa pastor, parang sinasabi mo na, ay naayawan mo na ang Romano Katoliko. Di ba? Ganun ang datingan yan sa kultura natin. Kasi sa Amerika, is Christian country yan Mas marami dyan ang mga evangelical, Protestants, born again, mga Protestant denominations, Baptist. Mas marami yan kaysa sa Roman Catholic. Kaya open sila. At saka ang Amerika is intellectual ang approach talaga nila. Hindi sila, Hindi sila yung subjective lang agad. Kaya mostly open sila sa communication sa public square. Ngayon, sa atin, kung bakit naman hindi, kung maganda naman ang result. Kasi ang Panginoong Jesucristo, di ba, gano'n naman ang ministry. Public, sila Pablo, sila Pedro. Saan ba nagtuturo ang Panginoong Jesucristo? Sa sinagoga, sa open air, sa open spaces. At nag-i-invite siya ng mga tao. Kaya okay lang sa kanya na maraming nakikinig. So hindi secretive ang Christianity. At saka dapat we maximize talaga yung exposure ng salita ng Diyos sa tao.
Kasi kung itong kay Charlie Kirk ay naganap halimbawa during the time na wala pa ang social media, Mhm. 'di ba? Less ang impact. Kasi doon lang siya sa isang lugar eh. Confined lang siya sa isang area. Kaso ngayon po, Pastor, Dahil dahil sa worldwide na po siya Mm. nakita. kumbaga saturated na ang buong mundo ng internet. Yung mga nasa malayo nga dahil kay Elon Musk, meron na ring internet, no? So kaya kahit nasa gubat, pwede na. Kaya nga malaking benefit natin ngayon. Actually, kung gagamitin naman natin ng tama lang ang internet. Ang problema kasi is ginagamit din iyan ng masasamang loob at ang mga kulto. Ngayon kung ginagamit nila yan, bakit di natin gamitin? Mahuli tayo. And we do believe that lahat ng creation ng tao are approved by God yan. Diba? Dahil may purpose siya dyan. Hindi naman ibig sabihin yung internet porque marami dyan ang kasamaan, di na magamit ng Diyos sa kabutihan. So it depends on who uses it. And what for? Ano ba yung layunin mo? Bakit mo ginagamit? Ngayon, kung ang layunin mo para sa masama, itigilan mo. Ngayon, kung para naman sa ikabubuti ng sangkatauhan at para sa ebanghelyo, lalo tigit, at sa kaluwalhatian ng Diyos, gamitin mo. Hindi tayo yung mga kulto na bawal magkaroon ng TV, bawal manood ng sine, bawal mag-internet, pero nagtatago. Diba? Pag naroon lang sila sa kanilang church, saka lang wala. Hindi po, huwag tayong maging hypocrites na kunyari mabait ka. Di ba? Parang ano rin yan, yung monasticism. Gnosticism, pag-iwas sa kasalanan ko, no? Doon ka sa bundok, mag-separate ka sa mundo. Hindi ganun ang pagiging Kristiyano. Dapat nga tayong mag-involve sa society. Sa totoo lang, ha? Jesus Christ nag-involve sa society to the extent na siya'y pinag-interesan ng buhay. Kasi nga, mas sikat na siya kaysa sa mga Pariseo. Dahil sa kanyang katuturo sa publiko. At yun ang purpose ni Jesus, magturo talaga sa publiko. Tama. Even Paul sa Ephesus at sa Athens. Talagang So, he was debating, no, sa public square. So, Sa Areopago, doon sa nandun yung mga matatalino talaga, yung philosophers. So, he is engaging in debate with philosophers sa Athens, lalo tigit, no? Sabi ko po niya, Pastor, up to what extent dapat ang engagement natin sa politics and culture? Siguro as Christian. Politics, as a Christian, is actually, we're involving in politics even if you don't engage in parang yung mga politika. Actually, politics is people. When we talk with other people, that's also politics. Aside from, of course, yung art of leading people. Using yung government o yung ating constitution. Yes po. Siguro. Yung democracy natin. Yun yung kasi politics natin is democratic. Dito ang form of government. Mm-hmm. So, pwede ka namang maging, why not? If you are called by God to become an advisor of the king, like Daniel, diba, do your duty. Imagine sila Shadrach, Meshach at Abednego, no? When they were held captive by the Babylonians. No po. So they were trained in Babylon to do duties of being laborer in the courtyard of the king. Mm-hmm. But talagang pinakita nila yung kanilang pagiging tapat kay Yahweh. 'Di ba? Pinakakain sila ng mga pagkain sa Babylon, yung mga bawal. Inayawan nila. Sabi nila, you just give us vegetables. Yun at lulusog kami. Hindi kami pababayaan ng Diyos. Kasi ayaw nilang kumain ng karne. Kasi yung mga inihandog na sa Diyos-Diyosan, convicted sila na hindi sila pwedeng makisalo. O di ba si Daniel, instead na siya ay makisama sa mga pagano, di ba? Lagi siyang nananalangin na nakikita ng lahat, kaya siya kinagalitan, no? At siya itinaas ng Diyos. It's not bad to join politics as long as you are not influenced by sin and corruption. As long as you can manage to go above corruption, go above yung sinful activities ng mga corrupt na officials, but why not?
We are not against Christians joining politics because in America, there are many. Christian politician. Well, in fact, the United States of America was founded by Christians. And Harvard University is a former, a Bible school. Harvard is founded by Puritans. It was the Puritans, Reformed Christians from UK who traveled, from UK to US in Massachusetts Bay, in the US. And they found a colony there. And that's the first time na ang US ay naabot ng Ebanghelyo. Kaya ang Thanksgiving Day in the US is ang historical, ang historical background kung bakit may Thanksgiving Day, yung mga Puritans, yung mga Reformed Christians from UK, from England, when they reach American soil, particularly sa Massachusetts Bay, nung una, yung mga American Indians, ang tawag ay mga American Indians, yung mga Native Americans, ay aloof sa kanila. Parang takot. Ang ginawa nila, sinuyo nila, nakipagkaibigan sila dun sa mga Native Americans, and they taught them how to cultivate yung lupa, the soil, and the and how to plant yung productive na mga halaman. At tinuruan nila ng husbandry, kaya 'di ba may turkey. Sila nagturo na mag-alaga ng turkey, ng mga native iyan sa England eh. Di ba? So nagturo sila ng kung paano mag-farming. And then doon sa una nila na okay na sila, nagkaroon na sila naging close na sa isa't isa. So, in-invite nila ang mga American Indians sa isang buffet. At nagpatay sila ng turkey para sa lahat at invite na yun. That's the first Thanksgiving Day. And they give thanks to God and they worship God during that event. Actually, ang Amerika is founded by Christians. Reformed, Puritans. Sa atin, mga animista na. Ang Amerika, wala diyang Christian before. Di ba? Naghanap sila ng lugar, itong mga inuusig na mga Kristiyano sa England, and they were called Puritans. Ang Reformed kasi sa England, Puritans. Ang Reformed sa Scotland, sa France, Huguenots. Huguenots. Iba-iba lang ang term. Ang Reformed sa Pilipinas, Sola. Yeah. Sola Scriptura. Oo, di ba? Yun yung Reform. Walang salitang reform. Kasi pag mayroong salitang reform sa pangalan, parang, ano yun? Paano yun? Baptist ka na reform. Ayun. So, Yung Puritan naman, di naman sinabi, reform, Puritan. Hindi, basta Puritan. Reform na yun agad. Okay, may tanong ba? ayun, Huwag ka lang, kung pastor ka lang, ay huwag kang mag-join ng politics kung pastor ka. Kasi pastor ka nga, bakit mo iiwanan yung iyong calling? church ay Yun, kung gusto mong magpastor, di wag ka na kung gusto mong maging politiko, wag ka na magpastor, di ba pwedeng pagsamahin yan? Di ba hindi pwede? Kasi nasa public ka na, tapos ang image mo, kasama ka ng mga politicians na corrupt, tapos kasama mo sila sa golf. Siyempre, ang kwentuhan nyo na yung paano ba ang ating kickback sa ganito. tapos na-issue sa Senate. Yes, so patay. Di ba kita mo, kagulo ngayon ang JAL. May isang nagtanong sa amin sa JAL na akong pinapasagot. Kasi doon sa article ko na tungkol sa JAL sa God Questions na what is Jesus is Lord and who is Eddie Villanueva. So, na-curious siya at nagtanong siya kung ano daw ang basis ko kung bakit ko nasulat yon. Tapos, nagtanong uli tungkol naman sa nangyayari ngayon sa kay Joel Villanueva. At sabi nga niya, ako po'y pastor ng JAL dito. Hindi ko na sabihin yung anong bansa. Pastor po ako ng isang maliit na JAL church dito sa amin. Ngayon, nag-iisip po ako kung ano ba talaga ang JAL at ako pa ba'y mananatili rito. Umalis ka na. Sa totoo lang, hindi naman yung political lang kundi corrupt ang teaching ng JAL. Because it came from, hindi nila matanggap. Alam mo, nasulat ko yung JAL, nasulat ko yung sinabi ni Villanueva. There was a video of Eddie Villanueva that I heard from his own mouth that he was a son in faith of Kenneth Copeland.
And the reason why kung bakit JIL ang pangalan ng kanyang church, dahil di ba yung ministry ni Kenneth Copeland, Jesus is Lord? Oh, doon galing yung pangalan. Pagkatapos nung isulat ko na siya, marami nang nagtatanong kung totoo ba. Wala na ngayon, hindi man na makita yung video na yun. Lahat ng may kinalaman sa ugnayan nila kila Cindy Jacobs, yung nagula, inalis nila on purpose para wag na silang madamay doon sa mga ganung. Di ba si Kenneth Copeland, Catholic na ngayon? Oo, bumalik siya sa Roma. Nag-Roman Catholic na siya. Catholic na. Pentecostal Roman Catholicism na siya. Opo, charismatic na yan. Naging charismatic Pentecostal Catholic. Oh. Sabi po nung charisma at Ng panahon ni Attorney Francis, ni Pope Francis, ni Pope Francis. During the time of Pope Francis kasi inabot siya. At siya talaga yung nag-declare ng kanyang allegiance sa Roman Catholic Church. Pinuri-puri pa nga niya si Pope Francis. Kaya lang namatay yung nag-ugnay sa kanya kay Pope Francis. May kaibigan kasi siya dati na naging sa Vatican. So, inabot siya at ipinakausap kay At siya naman sumang-ayon. Sabi nga niya, the Roman Catholic is a great church. yun. Great Diba? apostate church. Oh, di ba? Oh, siyempre, wala namang problema kahit siya pumunta sa Catholic dahil hindi naman siya totoong Kristiyano. Okay lang. Oh. Mahamak din naman. Pero ito ang sinusunod ng GIL. Pero nung magkaroon na ng ganon, inalis na nila lahat ng kanilang mga connections. Wala akong makita na ngayong video. So wala akong may pakitang video sa kanya. Dapat sana, that's my lesson, na sana, and from now on, pag magsusulat ako, I will save the videos. Pero yung iba naman yan, ang sinasabing itinatanong niya tungkol sa ganito, nakaturuan, totoo ba? Totoo naman, marami namang video sila na nagpapagaling. Sinasabi nila na the key to blessing is to give your tithes faithfully. Old Testament Opo, tithing, yan. Marami mga healing. Jesus, di ba? Kaya nga sila may healing cross, healing service eh. Tsaka marami nagtitestimony na former member ng GIL. Sila ay hinaharas kapag ganyan. Hindi nakakapagbigay ng tithes consistently. At sila ay pinapaya. Oo, sa pulpito. Opo. Sabi po ni Brando, si Congressman Abante, pastor ba yun? Naguguluhan daw siya. Oo, pastor eh. Si Abante ay pastor pero bulaan. Wala ang pastor yan. Kasi walang tunay na pastor na sinungaling. Na sinasadya ha. Pwedeng may pastor na nagsinungaling na hindi niya alam. O kaya naman not on purpose nagsinungaling. O kaya for the sake of protection ng iba. Yun. Pero yung ikaw ay nagsisinungaling, na huling-huli ka na sa madla ang tao. At napakarami mo ng mga kayamanan na hindi alam kung saan ang galing, di ka muna. Mayabang pati. At saka sinabi niya, biruin mo, sabi niya, iban ko kung sermon yata niya yon sa kanyang kongregasyon, no? Para sa sermon pa. Kasi siya lang ang sabi niya, sino sa inyo dito ang mas pinagpala ng higit sa akin? Sunday sermon niya. Meron ba ganong pastor na pinagyayabang mo yung sarili mo sa kongregasyon mo? At parang hinahamo mo sila, sige nga kung sinong mas mayaman sa akin. Sino nga kung sino mas pinagpala sa kasi ang kanya na kasing meaning kasi nalunod siya eh. Nalunod siya sa kasikatan, nalunod siya sa kayamanan, nalunod siya sa kanyang kapangyarihan. 'Di ba? Dahil biro mo naghahamon ka na sa iyong mga miyembro na sino sa inyo ang mas pinagpala ng higit sa akin dito. Yumabang na eh. Walang pastor na ganyang totoo na magyayabang ka sa kongregasyon mo at ipagyayabang mo yung iyong korupsyon. Pero mo nagyabang ka pa, dapat nga, kung totoo ka na pastor, iwanan mo ng pulpito mo noong pa man eh. Nung mag-umpisa kang maging politiko, pero mo pinagsabay niya. Pastor pa rin siya, senior pastor pa rin siya, at politiko rin siya. Pag nag-preach po siya sa ng pulpit, puro Politika. politikang sa Lahat, At pagtatanggol sa sarili. Opo. Kasi guilty na siya eh. Nadadala niya po sa pulpito yung mga pinag-uusapan sa kongreso eh. Kaya nangyayari, kita mo naging katitisuran sa iba lalo. Ikaw nga, di ba, bakit ka nalilito? Kasi wala talaga Kristiyanong ganyan. And I do believe that he is an apostate. He is an apostate. And if he will not change, he will not be saved. He is not saved at all if his attitude is like that. Kasi makikita mo sa kanyang bunga, sa kanyang gawa, kung ano ang kanyang pananampalataya. Well, anyway, tinakwil na rin naman yan ng mga kasamahan.
Marami ng mga tao na mga Baptist na ayaw dyan. Opo, ano yata ni Metropolitan Manila Metropolitan Baptist. Baptist Ecclesia Mm. Church yan. Kitang-kita naman eh. So, I am speaking out of common knowledge. Na involved siya talaga sa pagtatanggol sa korupsyon. At siya pa ang umuusig sa mga tao na nagsisiwalat ng katotohanan. Yung mga vlog. Pinipigilan niya. Mhm. Yung mga vlogger na nagsasabi lang ng saloobin, wala sa kanyang freedom of speech. Tsaka parang defensive po siya. Mm. Si ano. Tsaka yung ugali niya, yung intonation na niya, hindi na Kristiyano. Yung ibig sabihin, ganyan. Para ka ng siga ka na eh. Na pastor, di ba? Kasi ang pastor kasi is, Mhm. even in your speech, there should be salt eh. Yung pinch of salt. Yung mayroon pa ring lasa na hindi ka sasabihan na ikaw ay palamura at mayabang. Well, sometimes pwede talagang matukso ang iba na ipagmalaki yung kanilang accomplishment. But not like that, na very, ang tawag doon, tahasan na pinagyayabang na niya ang kanyang mga accomplishment, pero corruption naman ang kanyang accomplishment. Tsaka kita mo, natalo siya sa boto. Pero ang ginawa niya, ipinitation niya yun eh. Siya rin ang naghabla dun sa kalaban niya. Pero panalo yun. Diba? Panalo yun, pero ayaw niyang pumayag. Ayaw talaga umalis sa pwesto. Ayaw umalig. So kapit ko ka, bakit? Hindi natin alam. Ewan ko na lang kung mag-rally na sa September 21 at talagang lumagsa ang maraming tao doon. Magtitimbuangan yung mga yun, yung mga mayayabang dyan. Sasabihin nila, naku po. Kasi ang politiko, pag sinabing politiko, lagi sila sa majority. Tingnan natin kung ang majority na yung dissatisfied na ng mga citizens ng Pilipinas, kung magpatuloy ka pa rin sa pagyayabang at pagtatanggol sa mga korupsyon na pinaggagawang korupsyon ng mga kongresistang kasamahan din naman nila. Mhm. Malinaw naman. You can observe sa internet, you can watch videos sa Facebook ng mga maging objective ka muna. Huwag ka muna maging subjective. Objective lang. Makikita mo talaga ang totoo eh. Na nasa bulsa ng maraming mga kongresista ang mga pera ng taong bayan. Kasi kitang-kita mo, wala talagang ginagawang project eh. Ghost talaga. Tapos sila nakinabang na. Hanggang 30%. Grabe. Kickback lang. Niyahatid sa bahay. At nagpapatalo yung mga district engineer na mga mga piyon nila yan eh. Yung mga district engineer, hindi naman yan ang nabibigyan ng pera, ang nagbibigay ng pera kundi kongresista eh. Kongresista talaga. Sila kasi ang nagano ng may hawak ng pondo eh. Sila ang nag-a-approve niyan eh. Okay. Kaya dapat magkaroon ng batas na ang mga politiko huwag nang makialam sa mga projects. Tapos yung project papangalan, parang sa'yo yung pera. Opo, Nagagamit pa sa politika nila, di ba? lalaki ng letra eh. Oo. Buti pa si Vico, walang ganun. Wala. Kasi si Vico is member ng Pentecostal si Vico eh. Nandun sa may Cubao, yung kay dating Pastor Tabingo na pinagtuturuan. Kay Connie Reyes na church. Sa Aurora Boulevard hanggang doon. Lampas ng Cubao. Doon po siya nag-church. Hindi, siya dati nagtuturo doon. Doon din siya ata siya nag-church kasi naroon nanay niya. Siyempre, kung naroon ang nanay mo, andun ka rin. Akala ko po si CF eh. Hindi si CF. Hindi pala. Ewan ko lang kung dumadalo siya, pero hindi siya si CF. Sabi po ni Reyes yung Faith siya, Faith. Faith. Gospel Church ata. Culture. Pero yung culture hanggang saan yung ano nito, Pastor? Hanggat hindi ka sumasalungat sa salita ng Diyos. No, That's the boundary. May boundary. Ba? If you are still following the will of God, if you are still obeying God, if you still see that the glory of God is still being exalted, He is being made known by your participation sa society, sa culture, there's nothing to worry. But if your engagement sa yung culture is already falling
falling in the category of blasphemy ka na, or nagko-compromise ka na sa iyong morality, Opo. at naapektuhan na yung isipan mo ng liberalismo, stop ka na. Stop ka na. Kung hindi na ang salita ng Diyos ang iyong pamantayan ng katotohanan, at nagiging feelings mo na lang, at yung parang si Abante na pakiramdam lang niya na nasa kalooban pa rin siya ng Diyos. Oo. Kahit nagyayabang na siya. Ako, Kayabangan. kaya pagising ko sa umaga, tinatanong ko sa Panginoon, bakit ako pinagpala mo? Sobra-sobra, ganito, di ba? Mayroon bang ganun? Pinagmamalaki po mo pa yung iyong... Dapat sana, ang dalangin mo, Panginoon, ba't mo pa ako pinaparusahan? Ang dami ko ng kasalanan. Oo. Kung alam mo Napakabuti mo, hindi yung parang, sarap. Grabe talaga ang blessing mo. Hindi ko maubos na isip kung bakit. baka naman kalus siya. Kalus, na hindi niya nakikita yung kasalanan. Maaari. Pero sa tingin ko sa kanya ngayon, he is an apostate. Sa tingin ko ngayon, I'm not God. That's just my opinion based on his actuation and based on his continuous decline in his spiritual life. Nag-decline na siya nag-decline kasi nung una pa, nung bago pa lang siyang politiko, nagsasalita pa siya sa dumalo pa ako one time. Hindi ko lang kung ba't ako nakadalo doon kay Butch Conde sa Crossroads. Yung ano ba yun? Yung kanyang church doon. Na naging kulto na rin. So, nagsasalita pa siya doon, humble pa. Kahit kongresista na rin siya. Ngayon sumobra na. Kinain na siya ng kanyang sistema. Ng sistema ng society at ng kultura. Ng korupsyon. Talagang kaya ang isang... Kaya money is the root of all evil. Ano sabi mo? Kaya ang isang pastor talaga hindi pwedeng sumali po sa politics. Hindi. Walang mahawak po. Sa Pilipinas, Pero kung sa ibang bansa na less ang corruption, less ang why not? Ano ba sa US? Yung mga pastor na nagjo-join sa politics sa UK. Maraming pastor, si Abraham Lincoln nga, Kristiyano Preacher iyon, At sila ginagamit po talaga. Oo, walang problema kung ang kultura mo ay makadiyos. Walang problema, walang kalaban. Pero dito sa Pilipinas, makademonyo ang ating kultura. Ang korupsyon natin, napakatalamak. Sabi nga ng isang dating presidente, hindi mo na kayang tanggalin ang korupsyon. Systemic na siya, nakaugat na sa kaugat-ugatan ng umpisa ng mula sa barangay tanod hanggang presidente. Corrupt lahat. Lagi naghihintay ng pabor, pera o posisyon. Pati ang pag-a-apply sa pag mga sekretary, may bayad yan pag-a-apply. Kailangan mayroon kang padrino. Pagka gusto mo, sekretary ng isang mataas na posisyon, 10 milyon. Para lang ako iyong doon, ilakad. Pero wala na yun, hindi mo nang mababawi. Ang secretary, 5 milyon. Grabe. Basta appointee, hindi yan para in-appoint lang. Hindi, pinirahan yan. Kaya na-appoint yan. Kaya sila babawi sila pag nandoon na sila sa posisyon. That's how corrupt the Philippines is. Hopeless na kung tutuusin sa totoo lang. Hopeless. Yung katotohanan, hindi yan ang nagahari, kundi yung pera. Pera na ang nagahari sa Pilipinas. Muna sa marumi. Kaya po bilang Kristiyano, dapat rin tayo, umulan tayo doon sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi lang yung pagiging Kristiyano is more on spiritual. So may pakialam din. Ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Sabi nga ni Butch Charbet Hindi yung hallelujah ka lang sa loob ng church mo. Diba? Kundi tayo di makiisa sa pagpapairal ng katarungan at pagsunod sa katuwiran. Lalo't higit ay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi tayo nga ang asin at ilaw. Sabi nga ng Panginoon, yung bang ilaw, itatago mo sa loob ng takalan? Diba, ang ginagawa mo sa ilaw, inilalagay mo sa lugar kung saan maraming matanglawan. Walang nagsisindi. Oo. Tinatago. Diba? May nagsisindi ba ng ilawan na itinatago? Anong purpose nun? Kaya nga tayo ang ilaw, kailangang ipakita natin sa tao, nakakaiba tayo. Na hindi tayo katulad nila na puro lang korupsyon.
Nasa atin ang katotohanan at katarungan. At papairali natin yon. Gaano man kahirap. Hindi tayo basta lang magsasabi na, oh, wag na natin anuhin to. Ayusin. Pirahin na lang. Hindi. Pasuri tayo kung talagang tayo ay totoo. Daanin natin sa korte. Yun ang tunay na, dito sa Pilipinas, ang natitira na lang na pag-asa, korte. Korte na lang. Politics is useless, hopeless. Yung mga tao diyan na dapat sana tutulong, hopeless. ARTA, hindi ako naniniwala diyan na mayroong talagang pangil yan. LRA, RD, lahat, corrupt. Senate, Congress, Grabe. naandyan lang. Pansin mo po, Pastor, na? Parang... DPWH, Lalo na. Customs, andyan ang sugulan na yan. Grabe. Hindi talaga po ang ebidensya na talagang tao talaga po ito totally depraved. Yes. So. Kaya lang ay may level talaga ang depravity. Dito sa Pilipinas, Sobre yata. to the max na. No? To the max talaga. To the max ang ating level ng immorality dito. Minsan po, Sobra. parang nagkakasala na ako. Sabi ko, sana, gusto ko, snipin ko na lang. Minsan nga, gusto mo nang umalis sa Pilipinas. Ay, opo. Pumunta ka na lang sa ibang bansa at doon ka na lang mag-umpisa muli. Kung hindi mo mahal ang iyong bayan, kaya lang nananaig sa atin yung pagmamahal natin sa ating bansa. Dahil tayo, mahal din natin ang Panginoon, higit sa lahat. Pero mahal din natin ang ating kapwa Pilipino, nakawawa naman, di ba? Pupunta na nga silang impyerno. Tapos pinagpapasasaan pa sila ng mga kurakot. Yung mga taxes na ininanakaw pa. Yung mga middle income ang lalo't higit na apektuhan. Yan yung grabe mga nagpapakahirap magtrabaho din Tayo, mag-tax. yung mga empleyado. Tapos yung mga tax na yun, inaano lang Oo. ng mga buhay sa gobyerno. Kasi hindi lang naman yung tax natin, income tax kundi yung value added tax. Oo, Na pag bibili kasama ka pa. ng sardinas, may 12% yan na halaga na napupuntang gobyerno. Na tayo ang nagbabayad. Grabe. So kung ang presyo ng sardinas ay 10 piso, dadagdagan ng 250. Mhm. Pero yung product na yon is talagang 10 piso lang. Bakit may 250 na dagdag na tayo magbabayad? Value added tax, para yun pupunta sa gobyerno yon. Pupunta sa mga proyekto, sa kalusugan. Hindi na nga napupunta, Pastor. Wala, paano nga pupunta? Ay, yung ang PhilHealth nga, inilipat na nga eh. Diba? Bilyong-bilyong pera sa PhilHealth, inilipat sa flood control. Imagine that. At ito po, Pastor, nakakadismaya po. Yung mga leader mismo, ay parang wala silang pakialam doon sa nangyayari. Oo, Lalo na mataas na leader ng bansa. Para bang hugas kamay siya. hugas kamay. At sinasabi na hindi ako dyan kasali. Oo. Samantalang, ikaw nga yung leader eh. Siya yung executive. Because if you are a leader, you are the one who is supposed to act Yes po. on injustice or against corruption. Kasi ikaw nga yung leader eh. If you are not leading, then you should resign. Because you are no longer leading. You are now following somebody else who is not the leader, who is not the elected official in that particular position, na highest executive. Dapat ikaw yun. Kaya may tinatawag tayong command responsibility. Bakit nagkaganito? Hinayaan eh. Bakit sa loob ng 3 taong mahigit, ganito ang naganap sa atin? Yan. Nang daming namatay dahil yung pala kinurakot na yung pera, dinala sa flood control sa ghost projects. Kung hindi pa nagkasunod-sunod ang bagyo, hindi pa matutuklasan. So God has His own way because God is sovereign. He is exposing darkness. He is exposing corruption. Oh, Tuwan-tuwa daw po yung mga buhay. Sabi nga ni Senator Padilla eh. Pag may baha, may buhaya. oh, talaga nasa Maynila pa. Wala na sa ilog. Narito na sa siyudad. Kaya kita mo, imagine, talagang tayo ay bayad ka ng bayad ng value added tax, ng income tax, Hindi naman. community tax, transfer tax, capital gains tax. Grabe, lahat ng tax. Puro tax. Bawat galaw mo, tax. Pagbayad mo ng kuryente, may tax. Surcharges. Yung ginagamit ng ibang magnanakaw na mayayaman, Oo. ikaw ang nagbabayad doon, tayong lahat. Yung mga generation loss ba yun? Ano ba tawag po? Oo, kasi ang nagnanakaw din naman ng kuryente yung mayayaman eh. Hindi lang yung mga mahihirap. May paraan sila para hindi sila ma-charge. Kasabwat nila ang nasa Meralco.
Pag malaki na ang nage-generate niya na kuryente, ang nauubos yung kuryente, kakausap yan na kanyang ikakategorize, lump sum na lang na ganito. Meron ka na lang limit ang babayaran. Tapos, hindi naman siya nagbabayad ng sobrang gamit niya, kundi yung generation. Kaya dapat walang generation loss, ba't may ganyan? Kung ikaw ay nagninegosyo, bantayan ang negosyo mo, ipairal mo. Hindi, pag may nagkabit ng kuryente, naging sanay ng sunog ng iba, hinahayaan mo total, bayad din naman yan ng iba eh. Ikaw nagbi-business, dapat ikaw mag-ayos. Ba't mo ipinasa sa tao para wag ka nang mag-ayos? O ipasa mo doon sa lahat ng mga nagbabayad yung ginagamit ng nagnanakaw. Di ba business mo, dapat pag magnanakaw, iyo yung Grabe. ikorte mo. Sa halip, wala na lang korte-korte. Ating ilagay sa generation loss. O, di ba? Nahihirapan ngayon yung mga... Tayong mga maliliit. Yun ang naghihirap. Imagine that. Kakainin mo na lang. May tax pa. Kaya dapat pag kumain ka, namnamin mo. Kada, bawat kagat, huwag mo nang lulukin. Parang yung sa kalabaw, no? Ginumuya Oo. nga talaga. Talagang lasapin mo. Ang sarap. Taxi ito eh. May taxi ito eh. Dandaanin mo. Oo. Kaya Brother RJ, mula ngayon, ganun na ang gagawin. Oo. Pag mag-iihaw-ihaw kayo dyan, di ba? Pagka kakain na, nanamnamin mo. Sisigutin mo pa yung usok at amoy kasi may bayad. May bayad yan. Bayad yan eh. Oo. Yan. Kalungkot talaga po, Pastor. Nakakalungkot ang ating bansa. Sobra ng korupsyon, sobra ng katiwalian, sobra ng kasamaan sa sosyedad. At hindi po pwede na bilang Kristiyano ka sabihin mo, pag-pray na lang natin. Hindi po Pwede manahimik ka. pwede. Kasi meron kang paraan din naman na makatulong. Di ba? Tama. Maging aktibo ka sa pagtingin. Lalo nga may sumbong na sa presidente. Di ba? Sumbong mo rin. Di ba? Kayo lang ba? Naalala ko po, nag-comment ako dun sa yung pinakang official page ng Pangulo. Sabi ko, nang hinayang ako sa iyo, ganyan. Doon ko talaga inano yung samaan ng loob ko dahil sa nangyayari bilang Mamamayan. bilang Pilipino. Si Daniel lumaban sa korupsyon. Si Daniel lumaban sa katiwalian. Hindi siya napatalo. Nanatili siyang tapat sa kay Yahweh. Kahit na siya ay pagbintangang ikaw ay lumalaban. Hindi. Ay, ang pananampalataya ko, ako ay nananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag kang manalangin. Hindi ba't ako hindi mananalangin? At pinakikita pa niya sa tao. Pupunta siya sa tore at pinapakita sa lahat. Nakatingala sa langit. Galit na galit yung mga kalaban. Sabi niya, mahal na hari, magpagawa ka ng rebulto mo at iutos mo sa buong kaharian. Ang hindi sumamba sa rebulto mo, papatayin. Pero si Daniel lang ang Si Daniel hindi sumunod. Di siya sumamba doon sa rebulto ng hari. Isinumbong ngayon. Mahal na hari, si Daniel na yung ginawang tagapayo, pangunahing iyong advisor, kita mo? Sinusuway ka, walang nagawa ang hari. Pero yung hari, lungkot na lungkot. Di ba yun yung hari na walang, grabe, hari ka pero hindi ka nasusunod? Tapos lungkot na lungkot ka, di ba? Tapos inabang-abangan niya, ano kayo mangyayari kay Daniel? Sana wag siyang lapain ng leon. Ipinakita ngayon ng Diyos yung kapangyarihan niya. Gutom na gutom ang leon. Binagsak si Daniel doon, pinasok doon. Kinabukasan, pati leon, naging Kristiyano rin. Naging nananalangin na rin. Sabi ng mga leon, Lord, thank you for the food. Patay. Wala yung pala pang nangyari doon. Kaso sinarhan eh. Sinarhan. Sinarhan ng, sabi ng anghel, figurative yun, di naman sinarhan, kundi talagang hindi siya pinakinain. Nabusog. May pinakain yung anghel. Kasi kung gutom yun. So that's miracle. We know that God can do everything. There's nothing which is impossible for God. Kaya lahat kaya. Kaya nga tayo manalig tayo na kaya ng Diyos na baguhin ang ating bansa. Pero mayroon tayong partisipasyon. Tayo ang kasangkapan. Siyang gaganti, tayong instrumento. Hindi. Hindi ba? Siyempre sa Diyos ang paghiganti. Pero ikaw yung instrumento niya. Pero Pastor, Pero hindi paghiganti. Sabihin, ikaw ang instrumento sa pagbabago. Sige, ikaw naman. makita po natin, Pastor, si John MacArthur, kung paano niya nilabanan yung mga Yes, oo. Si Si Gavin Newsom. Grabe yung kanya talagang
Sabi ko, grabe. Mm. Pati si Charlie Kirk, hangang doon sa kanya. Sabi niya, doon sa interview, sabi ni Charlie Kirk, na tuloy ako. Charlie Quick. Sabi niya may nag-interview sa kanya. Who is John the MacArthur. most influential preacher for you? Sabi niya si John MacArthur. Ang Si Stucky. yun po. Ellie. Yun parang ganun po yung pagkasabi. Sabi naman niya, grabe yung... Sinasabi niya mismo na ito yung napakalaki ng influensya nito ni J-Mac sa kanya. Sa kanya pagiging Kristiyano. Maging yung mga... Nagpalagay po siya ng library na dedicated lang para kay John MacArthur. Kasi nakita ni... Parang naging motivation talaga po niya si John MacArthur sa kanya. Pagtuturo at saka paninindigan niya sa katotohanan. In the midst of the... Kaya kita mo, yung John Kirk is result of John MacArthur. Ganun ka-influential si John MacArthur. And who among the pastors ngayon in the world na may ganoong paninindigan, na nanindigan na inutos ng California na bawal magtipon-tipo. Tigil ang lahat ng mga pagsamba. Manatili lang sa bahay. Sabi ni John MacArthur, may separation ang church and state, and we believe that we are not to be affected. We will not be affected by COVID. Wala talaga sa kanyang kongregasyon tinamaan because of the faith. Of course, yung faith na yan is gift din ng Diyos sa kanya. O anong nangyari? Nagbayad pa sa kanya ngayon yung California government. Pero magaling po yung attorney niya, babae. Yung babae. Si Kamala ba yan? Si po. Kamala Member din po niya pastor yata eh. Kamala nga pala yung politician. So imagine that. Yun yung nag-inspire kay Charlie Kirk. Kaya gano'n na lang ka-bold si Charlie Kirk. Kumbaga may nauna na eh. May nauna. Sinusundan niya yung landas na yun. Okay. May tanong pa ata? Entertainin na natin yung mga tanong. Yan. Okay, saan dyan eh? Basahin natin. Nakakalungkot, pati mga Kristiyano nakapasok at nagtatrabaho sa DPWH, kinain na ng sistema. Kaso tuwan-tuwa naman pastor na may hawak sa kanya. Dahil daming biyaya na binibigay sa kanya at sa simbahan na hinahawakan niya. Pati bahay niya, libre semento, sa tiles. Kaya naman din niya na ma-rebuke. Wala kaya na turn off ako magsimba sa church niya. No? Tama yung ginawa mo. Why go to a church that tolerates corruption? How can you live in your faith and according to the statutes of God? If your leader or your co-member of the church, is openly participating in corruption. Biro mo, ikaw tatanggap ka pa ba ng semento sa alam mong galing na sa kasamaan? Kaya nga, hindi na nila ma-review. So the pastor has ceased to become the voice of God. He is no longer teaching what God wants, but he is already acclimatizing doon sa corruption na nangyayari sa kanyang church. So naging na siya, isinacrifice na niya ang truth for money. So why you would go to the church? Tama ang ginawa niya. Malis ka na lang. Kung may mga pastor kayo na sila pa ang nangungurakot sa membro at lalo tigit, ginagamit yung kasamaan para sa pagkita, wag na kayo dyan. Paano po ito, pastor? May mga churches po na yung pastor, alam niya na hindi man napatunayan talaga, pero may issue talaga na yung politician na yon ay corrupt. Ngayon, nagbibigay ng doon sa church, yung politician. Sa loob. Opo, kasundo pa ng pastor. At pang semento, nagdo-donate ng yung mga cottage, parang ganun. Tapos alam ng pastor. Alam ng pastor. Na corruption ang pinanggalingan. Wag ka nang sa pastor na yun, wag ka na rin makapag-fellowship. Mahahawa ka nun. Siyempre, pag pumunta ka roon, ipapakain sa'yo, galing na rin doon.
Oh, tapos malulunok mo pa ba yun? Tinatanggap po ng pastor kasi nagbibigay naman sa atin. Pampaalam. Kung hindi mo alam, kung unknowingly sa'yo na ganun pala, pinagalingan, pwede nating sabihin, wala kang participation. Pero kung alam na alam mo naman, sikat na sikat naman yung nagbibigay sa'yo na kurap, tapos in-entertain mo pa rin, tapos nakikipagkaibigan ka pa rin, ang tawag na dyan is compromising. You have already compromised the truth for financial reward. So yun ang problema doon. Pero kung hindi mo alam, bakit wala kang pag-uusig ng budi, hindi mo naman alam. Pero kung alam mo, o alam mo yung nagbigay sa iyo ng tithes ay galing sa pinanalunan sa loto. Tapos tuwang-tuwa ka. Di parang sinabi mo doon, Brad, tumaya ka ulit. Di ba? Ganun lang yan Oo. Grabe. Kaya yun, kung wala na pang tanong, may tanong pa ba? At kung wala na, magwakas na rin tayo sa pansamantalan. Opo, pastor. Paalam muna tayo. Sige po. Salamat po ng marami at kami po ang The Narrow Gate And and we are the Cult Busters. God bless po tayo. God bless you.